Magandang araw po sa ating lahat. Alam niyo po ba na ang isa sa pinakasusi para magtagumpay ay ang pagkakaroon ng tamang pag-iisip? Dahil kung ano ang iniisip mo, madalas yun din ang nangyayari sa iyong buhay. Ito yung law of attraction. Huwag niyong baliwalain ito dahil sobrang napakapangyarihan ng ating pag-iisip. Bigyan kita ng halimbawa. Nagawa mo na ito noon. Yung anak mong umakyat sa misa tapos sinaway mo, bumaba ka dyan anak, baka mahulog ka. Tapos hindi pa rin bumaba ang anak mo. Maya-maya nahulog na. Tanungin kita, ano ang iniisip mo, bakit mo pinababa ang anak mo? Ang anak mo, 'di ba? Iniisip mo na baka mahulog siya. Kaya naman sa video na ito, pag-usapan natin ang mga bagay na pwedeng makatulong sa iyo sa pag-unlad sa buhay gamit ang iyong paniniwala at mga simpleng bagay na dapat mong baguhin sa iyong sarili. Pakikitungo sa ating kapwa-tao dahil lahat ng mga ito ay may direktang epekto sa magiging sino tayo sa hinaharap. At bago po yan, welcome po pala sa aking channel. Sana makatulong ako sa iyo kahit sa ganito lang na paraan. At kung handa ka na, narito ang mga bagay na pwedeng makakatulong sa iyo para umunlad ang iyong buhay. Number 1, tiwala sa sarili. Mahalaga ito dahil hindi mo kayang sumayaw sa harap ng maraming tao kung wala kang tiwala sa galing mo. Magagawa mo lang ang mga bagay na gusto mo kung ikaw mismo ay may tiwala sa sarili mo. Dapat kilala mo ang sarili mo kung sino ka. Limitasyon, talent, disiplina at mga bagay na meron sa iyo para magtagumpay. Kung gaano kasi kalaki ang tiwala mo sa sarili mo, madalas magre-replay kasi ito sa positive outlook mo sa buhay. Nagbibigay kasi ito ng lakas ng loob para sumubok sa mga risk at mapagtagumpayan ang mga kabiguan sa buhay. Dahil alam mo sa sarili mo na kaya mong abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Number 2, malinaw na layunin. Mahalaga ito na may malinaw kang layunin sa buhay. Yung malinaw talaga para malinaw din kung paano mo gawin at para maabot mo talaga ito. Halimbawa, isa kang empleyado sa ngayon at sa paparating na 2024, gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo. Ito yung malinaw mo na layunin. So paano ba ito mangyayari? Siyempre una, kailangan mo mag-ipon ng pera, pangpuhunan sa plano mo. Ito yung malinaw na first step na gagawin mo dapat o iporsyo mo talaga ito dahil hindi mo talaga matutupad ang layunin mo kung hindi mo talaga gawin ang unang hakbang na ito. Siyempre kasama na dito ang sakripisyo mo. At kung sabihin mo naman sa akin, paano naman ako? Sakto lang ang kinikita ko. Aba, napakadali ng sagot niyan. Matagal mo nang alam pero hindi mo lang ginagawa. Kung sigurado ka talaga na sakto ang kinikita mo ngayon para sa iyong pamilya at pangangailangan, good news yan. Dahil kung sasabihin ko sa iyo, tulak mo sarili mo para makapag-sideline income, ibig sabihin, extra mo na yon at pwede mo nang ipunin para sa plano mo. Tama, di ba? Number 3, kailangan mo ng matinding pasensya. Oo, tama ang narinig mo. Ang maliliit na pagbabago, kung pinagsasama-sama, malaki ang magiging impact nito para sa iyong pagkatao. Halimbawa na lang, kung dati ay nagsisigarilyo ka at ngayon itinigil mo na. Dahil nakita mo na hindi ka lang nagsasayang ng pera, pwede pa itong sanhi ng mga sakit na makakasagabal sa pag-abot ng mga pangarap mo. Simpleng bagay lang ito, pero kung pansinin mo, hindi ka lang nakatipid ng pera, nakaiwas ka pa sa posibleng panganib na maidulot nito sa katawan mo. Sinasabi ko palagi, hindi mo makukuha ang success overnight. Pero kung gusto mo talagang maging success sa buhay, maliit man o malaki ang pagbabago, hintayin mo lang ang magiging epekto nito dahil sinisigurado ko sa iyo, hindi sayang lahat ang mga ito. Number 4, kailangan mo ng lakas ng loob. Oo, alam nating lahat na hindi nawawala ang takot at pangamba sa tuwing may mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay. Pero dapat alam pa rin natin kung paano natin lagpasan ito. Kasi sigurado ako na hindi mo talaga mararating ang gusto mo sa buhay kung palagi ka na lang takot sumubok sa mga bagay na hindi mo masyado pamilyar. Kung kinakailangan na umalis ka sa pinagkakalagyan mo ngayon, gawin mo. Halimbawa na lang, isa kang OFW sa ngayon. Nakapag-ipon ng kaunting pera at gusto mo rin sanang magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas para dito na lang mamuhay kasama ang pamilya. Kaya lang sa tuwing iniisip mo pangarap mo, nauunahan ka palagi ng takot. Baka malugi, baka mawala ang pera mo, kung ano-ano pang mga negatibong iniisip mo. Paano mo magagawa ang plano mong negosyo kung hindi mo subukan tapos masama pa nito? Doon ka pa humihingi ng advice sa mga taong negative din.
siyempre anong inasahan mo na may payo nila sa'yo? Di negative din. Parang ganito lang yan. Gusto mong sumakay ng eroplano tapos hindi ka pa nga nakakuha ng ticket, biglang pumasok ang negatibong isip sa iyo. At paano na lang kung bumagsak ang eroplano? Tapos nagtanong ka sa kaibigan mo, hindi ba delikado sumakay ng eroplano? Sagot din niya, delikado, baka bumagsak ang eroplano. Kasi pati kaibigan mo na pinagtatanungan mo, hindi din nakasubok sumakay ng eroplano. Kaya huwag kang matakot, lakasan mo ang loob mo, libre ang magtanong sa iba. Pero dapat sa mga taong totoong may alam nito. Pag gawin mo ito, magugulat ka sa mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Okay? Number 5, super positive mindset. May pagkakataon talaga na bigla na lang darating sa buhay mo ang panghihinaan ka, tinatamad kang gawin ang mga bagay-bagay na isa sa mga proseso para sa iyong pag-asinso. Dapat tumayo ka at pilitin mo pa rin na maging positibo. Ipaalala mo sa iyong sarili kung bakit at kung ano ang purpose ng pagsasakripisyo mo. Ang pagkakaroon kasi ng positive mindset, nakakatulong ito sa iyo para sa mas malinaw na pag-iisip, para gawin ang mga bagay at harapin ang mga problema na kinakaharap mo. Kaya please bumangon ka. Number 6, bukas ang sarili para matuto. Ang pag-aaral ay hindi lang ito matatapos sa paaralan. Kung gusto mo talagang umangat sa buhay, kailangan bukas ang iyong sarili sa mga makabagong kaalaman. Kahit nga ang mga taong nagtagumpay na sa buhay, hanggang sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pananaliksik at pagtuklas sa mga bagong kaalaman. Kailangan kasi sa buhay natin natanggapin na marami pa tayong hindi alam. Ito yung mga skills or mga information na nakakatulong sa iyong pag-improve. Kaya pansinin mo sa iyong sarili, mga bagay na natutunan mo noon, nagagamit mo na ngayon. Kaya mahalaga talaga ang tuloy-tuloy lang ang pag-aaral at updated ka talaga sa mga bagong kaalaman. At masisigurado mo na makakasabay ka sa mga pabago-bagong teknolohiya sa panahon natin ngayon. Number 7, huwag ka mawala sa focus. Minsan sa sarili natin, hindi talaga napapansin na nawawala na pala tayo sa focus sa sobrang dami-dami na ng mga pangarap natin. Ni isa wala pang natutupad. Madalas ang dahilan nito, nilalahat mo kasi ang mga pangarap mo. Nakalimutan na natin na isa lang ang katawan natin. Hindi masama ang maraming pangarap sa buhay. Pero magiging specific ka naman dapat kung saan dito ang gusto mong unahin. Ang bawat pag-abot sa mga pangarap, kailangan ito ng pagsisikap at ang mga mabubuting bagay ay nakakamit lamang sa mga taong tunay at porsigido sa buhay. Kung sa taong ito, hindi mo nakikita ang totoong potensyal, sana sa susunod na taon, maabot mo na ito. Maraming salamat sa pagtiyaga at pagsubaybay sa ating channel. Hangad ko rin ang iyong tagumpay. Paalam.